ng EVOS Esports dito knowing that they have the Badang on the XP lane? I'll tell you now, Badang's combination of damage output and almost unstoppable CC is unmatched. It's unmatched, I tell you. Kaya rin kapag naging breakout pick to, like let's say ngayon, or kapag pinapauso siya ni Diablo, talagang binaban na lang. Let's see kung today is the day after this match, after this game, if EVOS can win against Blacklist International. Game 1. Okay, nasanay tayo. Tuwing may suyo, papansinin talaga natin kung sino yung mahawak. Kasi again, they can go for the aggressive first blood kills. Utilize yung moment na meron sila in the early game because they also have Perxiva with the Khalid. So in terms of early game, kinakailangan nila ma-utilize yung yung Khalid nila in suyo. Especially when it comes to the mid game. Kasi dyan papalag yung EVOS Esports once the third turtle spawns. First minute of the game, very aggressive. MP daking tatalo ng si Townie. Oh, okay. Aga pag-pop ng Revitalize, so that's a good sign for Blacklist International kahit wala silang nakuwang kill doon, and MP will go back to his usual rotation as much as possible, scale up and get a huge advantage over Annabelle, and later on makahanap ng pick-off na kinakailangan to set things off for Blacklist International. Dahil dun sa exchange sa may baba and sa very early use of the Revitalize, ewan ko lang cross map, mas napaganda pa yata yung farming pattern. MP! Uy! Napanood na kasi yan ng Okay. Napanood na yan ng EVOS yung ganyang galawan ng suyo. Alam na nila yan eh. So, sabihin ko, napaganda yung farming pattern ni Annabelle kumpara kay MP dahil naka-small camp siya na dalawa. And you'll see that now in the 200 gold lead na meron. And the slight XP lead. Navel eh. So if magtuloy-tuloy yung aggression ng EVOS Esports, I don't see this game going a long game. Pero teka lang dahil sinisimulan ng dalawang kumpalan ng Turtle, magiging retribution battle at mapupunta pa kay Annabelle yung Turtle Spear of Alpha doon palabas para pumunta kay Hajj. And walang sagot yung Blacklist International. Alam mo yun, that's exactly why the Alpha is such a good counter to the Hilda. If that was any other jungler, almost any other jungler, let's say, besides Fredrino, okay lang yun si Hajj. Safe yan. Safe yan. Kung kunyari, ano yun, Hayabusa yun, or anything else, kahit Joy, hindi magsusurvive yung jungler na yun. Ito, nakuha na ni Annabelle yung turtle, tapos nanalo pa siya. Na-kick out niya pa si JM Pinkman dun sa pit. So that's exactly why ang ganda ng first phase draft ng EVOS. Overall, maganda yung draft ng EVOS. Yeah, the answer of Alpha right away. Clearly working for them. So ngayon, pwede mong ma-mitigate kasi yung pwedeng magawa ni JM Pinkman, especially for the first phases of the game. Yung panggugulo na hinahanap mo. Pero teka lang, ito na yung panggugulat na hinahanap natin. Para sa Badang, first blood drawn will go to Nikki. Tutumba si Perxiva sa side ng Blacklist. So you see there, yung sinasabi kong unmatched na combination ng CC and damage output na meron ng isang Badang. Walang safe. Sa totoo lang, walang safe na bush, lalo na't naka-flicker to. Nabanggit to kahapon ni Midnight at ni Rockheart. Kahit na sabi mo mag-purify ka, wala kang taka sa Badang. Men, Kailangan kailangan flicker talaga kasi may pader. Oo, flicker. Kahit sprint, wala nga di ba? Kahit revitalize kasi binubugbog ka eh. Tsaka ang mahirap pa doon, tignan mo yung battle spells ng EVOS Esports. Wala silang nilabas for that pick-off. Yun na yung gulat factor na merong capability yung isang Badang eh. Hindi niya kailangan necessarily mag-rely sa flicker. At any given moment, if maganda talaga yung position niya, especially sa brush, di siya detected, ilang combo lang without the battle spell is more than enough to burst down any member of Blacklist International. And this is medyo sustained build pa yata. We haven't seen yung item path ni Veldora. Pero kahapon, nakita natin yung Warcry na Badang. So that's full on damage. So, palala ng palala tong magiging progression ng EVOS. Now that they're 1,000 gold ahead at isa naman turtle ang lumabas. Okay, pero si MP maganda din naman yung posisyon. Pwede siya mag-sever, tsaka retreat. Ayun na nga si MP. Nakaagaw pa ng turtle habang si JM Pinkman naman niligtas ni Hajj dito. Kaya naman no casualties for Blacklist International, and finally, nakasagot na ang mga agents. Kaya rin, gets ko yung pagpili ng Vexana. She does have a losing win rate. Dehado kumpara sa mga ibang long range, well, technically long range mages. Pero yung kanya kasi instant effect. Kapag si Sicilion yan, hindi ganun yung effect niyan. Mag-aantay ka pa ng mga 10 minutes bago mo maramdaman yung Sicilion. Even if meron siyang CC. But if it's a Vexana, instant effect. And here we go! Ayun no! Kakasabi mo lang instant effect at pinasabog ka agad ni Hajj.
si Tony, the tankiest member of EVOS Esports, at na-flicker out pa nga dito si Clocon habang hinahabol ni JM Pickman. Nakakatakas naman siya, pero ito na nga yung onslaught ng Blacklist. Dahil pwede na sila mag-invade dito habang si Annabelle naman keeping Blacklist at bay. Nikki, hindi rin naman nila binibigyan ng posisyon dito at ng space to farm up real quick dahil 4 members of the agents are here at the bottom lane. Wala ng lead ang EVOS Esports. Nahanapan ng Blacklist International ng butas yung maagang aggression ng EVOS Esports. Yes, lane to lane or hero to hero, merong mga winning matchup ang EVOS. Pero pag kinombohan ka ng Blacklist International, pag nagawa nila yung 3-man or 4-man approach na hinahanap nila, this is what you end up with. Ang ganda ng setup nila dito sa gold lane, no? Less than half na lang yung turret na sinesetapan dito ni Outplayed. Yeah, and this was considering the fact that EVOS Esports actually got the first turtle and the first blood. Ang galing kaagad ng sagot ng Blacklist International doon. Credit goes to MP dahil sa patience niya at sa pag-steal niya ng second turtle, and at the same time, avoiding the attacks of EVOS Esports. Kaya 1-1 pa rin ang ating kill scoreboard. But let's see, kasi ito na, umaabot na tayo sa spike na pwedeng mailabas ni Annabelle habang si JM Pickman napapaligiran ng 4 na members ng EVOS Esports. Haji nag-flicker in pero nakatakas pa naman doon si Nikki. Outplayed, hinahabol na nga yung Granger. One more hit! And Nikki goes down in the hands of Outplayed. Kaso merong sagot din naman ng EVOS Esports dito. AOG tumama na nga din para patumahin si Outplayed. Namali siya ng basa dun sa mapa. Namali siya. Yan yung moments na gamit mo yung phone app, yung map app mo, di ba yung navigation, tapos turn left, tapos nagkamali ka. Nagkamali ka eh, pero hindi nagkamali si MP dito ng desisyon na kunin na lamang yung turtle against EVOS Esports habang makakapatay pa sila kay Clocon doon. So clearly Blacklist International, nasasagot nila yung aggression na nilalabas ng EVOS. Nabawi nila yung pagkalalim ni Outplayed. Although, trade yun para kay Outplayed, ang naging eventual lead up nun ay mid lane take plus a turtle. That was the last turtle of this game. At meron nila mga Blacklist International na halos 1K. Wait lang. Uy, ang lalim Okay, so far, ang naging relieved lane naman ay yung XP na pinusyan naman ni MP. So, good trade pa rin para sa Blacklist. Ito yung reason bakit medyo mababa yung kill participation ni MP compared kay Annabelle. Kasi tignan mo, siya yung nagtataas sa opposite lane. Pero teka lang, may paggugulat dito ang EVOS Esports. Lahat ng combo nilabas na, pati na rin real world manipulation para patubahin pati na rin si Haji. That's gonna be 2 kills for EVOS Esports habang si JM Pickman kinakailangan makalayo dito dahil EVOS Esports looking to bring down the mid lane turret habang the rest of the members of the agents doing their best lang talaga to defend, and EVOS Esports makakakuha ng Tori sa gitna. Kung makruhan ang pag-uusapan, Blacklist International sobrang lamang. You just mentioned how MP, kaya medyo lamang ng KP yung usually mga kalaban niyang jungler is because nagmamakro agad si MP maaga pa lang. That's what their lineup is all about. Para pag tinignan mo si EVOS Esports in that last sequence for about a minute or minute and a half, ang ganda ng 5-man death ball nila. Doon mo hindi matatalo yung EVOS. Not to mention, yung range. Men, sobrang daya ng range ng EVOS. Oo, tsaka yung mga lapag ni Clocon ng real world manipulation so far, pag nilalapag niya, nakakapitas talaga yung EVOS Esports. Kumbaga, walang sayang pag nilalabag yung RWM, pero napa-flicker out nga doon si Clocon dahil nag-conceal sila Perxiva, pati na rin JM Pickman to get good position dito sa kauna-unahang Lord. But again, yung strength ng EVOS Esports is 5-man clashes. So tignan natin kung paano magresponde ang Blacklist International sa unang Lord take na ito. Alright, sinulan na ng EVOS ang pagsayaw. Long flank mula kay JM Pinkman. So, napapaligiran na ang EVOS from many different angles. Pero yun nga, hindi natin sure kung good thing or bad thing to para sa Blacklist. Tony, put down to 2/3 of his health. Kailangan nila yung Boy ng Lord. Uy. Okay. Pinasok na nga with the Raging Sandstorm. Nilapag na rin yung RWM para makuha ni Annabelle ang unang Lord. Pero tinatry ng Blacklist sumagot. JM Pinkman doon sa likod. Habang si MP naman na pop yung revitalize ni Tony doon. No casualties except for JM Pinkman. Nahihirapan makaharap ng sagot ng Blacklist International. Pero si MP sumagot doon sa likod. Napakaganda ng ginagawa para mapatumba si Tony. Pero ang problema, tumumba din naman si Perxiva. Oh! That's an ataka mo, di ka na mahuli si MP. Pero yun nga lang, ginamit niya yung maximum range ng kanyang mga dashes palayo. EVOS Esports, nakadalawa, 2 for 1 plus the Lord. Yun na nga sinasabi natin, hindi mo alam kung good thing or bad thing yung pagka-spread out ng Blacklist dahil nag-collapse yung EVOS sa isang point na hindi makabawi yung Black. Kahit pa paano naman may nakuha pa rin naman yung Blacklist doon. Again, hindi masyado na-utilize ng EVOS Esports
yung kanilang Lord even if nakuha nila up against Blacklist International kasi Blacklist, their damage dealers, was still alive to burst down the Lord right away. And again, you'd expect this sa lineup ng EVOS Esports. Usapang 5v5, ang lakas talaga ng kanilang lineup. Pero teka lang, JM Pinkman, napapaligiran ng 4 dito. Ang daming skills na nilabas, pati na rin yung ulti ni Veldora para patumbahin si JM Pinkman. So, yan ang nakikinita natin isa sa mga magiging struggle ng Hilda ni JM Pinkman. Siya yung usually ipapadala sa malayo or sa malalim para maka-vision, para makahanap kung nasaan yung mga member ng EVOS. And then, kapag hindi ready yung Blacklist, which most likely, hindi sila ready dahil mas mabilis lumabas ang mga skills ng EVOS, mas mabilis sila mag-shot call, madadali si JM. So, expect na yung buhay ni JM more expendable kumpara sa mga ibang member ng Blacklist. And it's up to EVOS kung ipapanish nila yon. Kung gagamitin nila yon as a clear go signal na parating almost -1 ng Black. Oo. Parang at this point, yun na nga yung nai-utilize nila eh. Kasi halos hindi na masyado gumalaw yung kill scoreboard ng Blacklist dito. In a span of 2-3 minutes, 1 kill pa lang yung nakukuha nila. And EVOS Esports parati na lang doing a successful job na -1 parati yung Blacklist. Especially when it comes to neutral objectives. So ngayon, titignan natin kung ano pang pwede gawin ng EVOS Esports. Kasi again, battle spell ni Veldora nandyan pa. Battle spell pa ni Cloco nandyan. At ayun na nga, Fumlicker na nga si Veldora. Fist break, pati na rin fist grab para patumbahin ang dalawang members ng Blacklist International. Honestly, overkill na nga yung real world manipulation doon. Pero kinasa pa rin ni Clocon. At ngayon, tinatry nilang habol si JM Pinkman. That's 2 members down kaagad for the side of Blacklist. Basically, yung EVOS Esports, para silang 3-4 na Vexana. Meron silang 3-4 na kasimbilis ng EG lumabas na mga ult or na mga CC. And that's not even considering na pwede nilang bakuran yung exit or entrance ng mga kalaban nila ng Blacklist using the real world. Oo. Tsaka yung fist break. Literal na binabakuran yung exit route ng Blacklist International. So far, the Badang pick at the XP lane is working wonders for EVOS Esports. Veldora, 207 KDA, main initiator. So hindi forced yung EVOS Esports na gamitin yung AOG as a main initiator. Kasi hindi naman talaga ideal na AOG yung una mong pangset eh. Kaya EVOS Esports, they have a 2k gold lead, good control over the Lord. At mukhang si Annabelle nga makakakuha nito unless makagawa na naman ng play si MP. Lord ngayon, 1/5 na lang ang buhay. Haji, linapagan. Ang ganda naman ng pagkasa ng Raging Sandstorm. Pero si Haji tutumba habang si Annabelle naman makukuha ang Lord doon. Outplayed, nagwawala doon sa likod para patumbahin si Nikki. Real world manipulation nandun, pero sabi ni Outplayed, wala siya pa kay dalawa. Ang kanyang mapipitas, pero again, Tony, pati na rin Veldora, making quick work para sa EVOS Esports. Yung pag-spam na naman ng skills ng isang Badang was more than enough to bring down Outplayed at mukhang gusto pa nila makaisa. They have the Lord in the middle lane, pero si Perkziva, JM Pinkman doing their best to delay and buy time para sa mga agents. 3-for-3 ang palitan. JM, hawak niya pa rin yung flicker niya and mukhang bibitawan siya ni Veldora at ni Tony. XP laner Tromer, yung mga Brusco, ang mga natira dito para sa dalawang koponan with a enhanced Lord in mid. Haj to the rescue, linapagan na rin ng ult. Kaya ba? Depensa Okay, nag-Raging Sandstorm din naman si Perkziva para madepensahan pa yung inhibitor turret sa gitna. Kaso ang problema, hindi nila ma-burst down yung Lord on time. Nandito na yung members ng Blacklist International, pero ang problema, butas na ang kanilang base. And it looks like pati yung top lane inhibitor ay mawawala. Bottom lane tier 2, wala na rin. Okay pa pala, na-clear ni JM at ni Haji yung top. So, mid ang permanent damage para sa Blacklist International. Check out the build on Veldora na currently, sabihin ko, ang breakout player ng EVOS on this Badang. 3-0-8. Can confirm. Guys, ganito bumuo ng XP lane Badang. Mas gusto ko to kaysa dun sa damage. Mas gusto ko to. It's full on defense. Full on defense, pero bawat kasa ng fist break, fist crack, nakakapatay ang EVOS Esports. Tatandaan natin kanina lamang yung sa purple buff ng Blacklist International. Ang ganda ng huli ni Veldora with the flicker play din. And even if naka-tank build siya, it was more than enough damage for EVOS because again, they're always grouping up. Literal na ginagamit nila yung bonding experience up against Blacklist International. This 5-man rotation is the reason why EVOS Esports has a huge lead over Blacklist. And talagang nahihirapan yung Blacklist makalabas sa sarili nilang jungle. So, merong sabihin natin 20-30 seconds ang Blacklist ngayon para hanapan ng butas yung EVOS kasi wala pang flicker si Veldora. So, if in the next 20 or 30 seconds, mas spot nila si Veldora and ma-pick off nila yung Badang or to be honest,
kahit sinong membro ng EVOS, siguro kaya nila i-contest on Lord na to. I'm saying this because, number one, maganda naman yung farm ni Outplayed, to be fair. Down lang siya ng 1k. Tapos si MP, lamang sa farm. So, this is a very painful suyo, especially kung makapag-clean up siya sa likod. And ito, na-macro nila yung bottom lane. So, meron namang konting gold income ang Blacklist. Hindi naman sila sobrang down. So, hopeful ako na kaya pa nilang makambakan to. I'd say pick of one. Pick of Veldora or pick of Mickey. Oo. So, bali parang macro na talaga yung kinakailangan ng Blacklist at this point. Kasi pag makikipagsabayin sila, makikipagsapakan, medyo mahirap. Even if MP has a slight lead over Annabelle, hirap siyang makapasok sa Lord Pit. Kasi ang daming crowd control for the side of EVOS Esports. They're also controlling a lot of brushes. JM Pinkman naman, kahit paano nakakapag-provide ng magandang vision para sa Blacklist. Pero look at the position of Outplayed pati Perxiva. Ito na ata yung sinasabi mong potential pick-off na pwede gawin ng Blacklist if may tumawid dyan. Okay, naspatan ni Haj si Veldora. Oh, look at Outplayed! Look at Perks! Ang ganda ng combination! Raging Sandstorm, sinamahan pa nga ng curse ng ulti ng Vixana doon para patubahin kagad si Nikki. The right target has fallen down pero sumagot din naman si Veldora with a kill on to Outplay. That's 2-4-2. Hindi pa rin natapos ang clash dahil si Cloco nandun with the real world manipulation para patubahin si MP at tumumba din naman si Perxiva. Annabelle, Clocon against JM Pinkman. Napapatakbo ngayon pero mukhang mahabol ni Clocon. Okay, makakapag-heal up dito sa brush pero ang problema, yung base ng Blacklist butas sa gitna. Parang pwede na atay end ng EVOS ito. Annabelle plus a minion wave. Feeling ko endable to, Ingan. And it's the most painful kind of end. Yung mabagal. Unless kaya ni Haji. Andito si MP. Andito si JM. Hindi pala si MP to. Okay, minions. Napa-out niya si Annabelle doon. So kahit pa paano. Efas, ang Blacklist International doon. Hindi nahanap ni Clocon kung saan nagtatago si JM Pinkman. Kaya nakapag-recall siya. So luckily, Blacklist International pwede pang pumalag sa laban na ito. 17 minutes in, EVOS Esports working on the Lord. JM Pinkman providing vision pero hindi na ata aabot ang Blacklist International to contest for that Lord. Okay, they lost the Lord. Kamuntikan pa sila sa base mat tapusan ni Annabelle. Pero at least buhay pa. Alright, Blacklist still breathing. Hindi ko masabi kung saan nagkamali yung huling clash. Hindi ko alam kung ang perfect na di ba? Parang nakuha nila si Nikki first, pero nag-split up ulit yung team fight. Sinacrifice ni Outplayed yung sarili niya para ma-shutdown si Veldora, kaya din sobrang late na lang nung lead. Pero, what could have been done better? Ewan ko, sa totoo lang. I think EVOS knows how to answer what Blacklist is doing. Oh, yung pagkakalat nila, and the same time, Clocon's precise positioning, playing around the real world manipulation, yun yung mga naging main factor kung bakit nanalo yung EVOS Esports. Specifically si Clocon, untouchable eh. Kahit napitas nila si Nikki, they used up a lot of ultimates para lang mapatumba siya. Pero ito na nga yung Lord sa gitna, marching in 5 members of EVOS Esports. Handang-handa na makipaggera. Real world manipulation, kinasa na rin. Parang nahuli nga doon si Outplay pero makakatakas pa rin naman. Now Blacklist International, pinoproblema yung mga minions dahil sobrang dami. Pumasok na nga dito si Veldora pero hindi tumama yung kanyang ulti. Naku po, parang nag-tower lock ang EVOS Esports dito. Outplayed. Low na ang kanyang buhay pero ang problema, kumonekta yung mga skills ni Veldora. Kinakailangan din naman lumayo ng EVOS Esports dito dahil Blacklist International, JM Pinkman lamang ang nawala. Na-clear out din naman nila yung minions kaso ang problema, meron doon sa taas, meron din sa baba. Ang call dyan, minions lang. Meron pa ring wave sa baba. Meron ding wave sa taas. Na-clear na yon. Blacklist International holding on for dear life. Na-push out ang EVOS Esports. Buhay pa ang mga Codebreakers. Buti na lamang they found a way to play around Veldora's surprise factor. Flowmaker in, pero hindi ko monekta yung fist crack. Ay, yung fist break. Kaya naman walang setup na hinahanap yung Blacklist International doon. Although nakasan niya yung fist crack, it wasn't enough kasi again, naka-tank build. Etong si Veldora. So if they work around those mistakes ng EVOS Esports, if hindi nila mahayaan makasetup si Veldora, may pag-asa at may pag-asa pa ang Blacklist International. Kaso ang problema, wala nang Torres sa labas ang Blacklist. So EVOS, from grouping up to a 5-man clash, pwede na silang mag-work around the macro game with their advantage dahil wala nang inhibitor turrets ang Blacklist International. Okay. Ibig sabihin lang nun, yes, EVOS Esports lamang pa rin. Isa na namang nail-biting moment, kamuntikan na. Pero
ibig sabihin nun, may take 2 ulit yung Blacklist dito sa setup nila. Tingnan natin kung kaya na ulit nilang i-pick off si Nikki, or in this case, i-pick off si Veldora, dahil down ang mga flicker ng EVOS Esports. If anything, I think hindi. Sabay lang pala. Sabay lang mabubo ang battle spells ng Blacklist and EVOS, especially in time for this Lord take. Ayan na, nag-spawn na ang Evolved Lord. 20 minutes in, top side ng mapa natin. Tingnan natin kung tataas na naman ba ang win rate ng badang na to. Na ngayon, 6 picks, 7 pick to ngayon, 50%. Kapit malala, MP, malaki ang tsansa maka-retry steal at makuha yung Lord away from EVOS Esports. Meron din naman silang information kung nasan yung 5 members ng EVOS Esports, but again, it's all about the setup, it's all about the execution. Nilapag na nga yung Death Sonata din, Cloco, hindi pa naman nilalapag yung RWM, pero Veldora meron ng flicker. All battle spells are ready for both of these teams. Alright, good wave management para sa Blacklist International. Pinush out nila yung mid at bottom. JM Pinkman, double time, triple time, overtime. Siya nag-clear, siya nag-vision, siya pa nagpipil dun sa team fight. EVOS Esports ngayon, pulling back, mababa ang buhay ni Tony, uuwi muna siya, and fully reset ang ating Lord. Pero alam naman ng EVOS Esports na wala din naman yung internal guard, so they can afford to send back Tony. Hinahawakan pa rin naman nila yung Lord. Blacklist International, pinababa si JM Pinkman para problemahin yung minions doon sa baba. Half health for this Lord. Blacklist International, hindi naghihintay ng opening si Perk Ziva for the Raging Sandstorm. Pero si Outplay parang gusto na lamang mag-kill. Pinauwi doon si Veldora, pero si Annabelle makukuha yung Lord. Tony on the other hand, working on MP. Nalapag na natin niya yung Revitalize, pati Winter Crown. At mukhang EVOS Esports na nga ito dahil napakasakit na ng kanilang damage. JM Pinkman na baka flicker out doon. 5 members, buhay pa rin naman. Pero ang problema, nakuha ng EVOS yung Lord. Never say never, Ingan, dahil walang namatay sa Blacklist. May mga immortality na napap sa EVOS. And on a full-scale defense, maganda ang high ground capabilities ng Blacklist. Wait lang, JM. Uy! Okay, so nag-survive pa si JM. So, sabihin mo ng hopium to, pero umaasa akong kaya pa ng Blacklist. EVOS Esports on the offense. Si Annabelle, naku, may immortality pa pala. Oh, kinakailangan nilang maiwasan yung mga setup na pwede manggaling kay Veldora. May nag-pop na immortality doon. Nikki Cloco nakakapag-free hit, kaya naman napatumba nila si Perk Ziva. Half HP for the base. JM Pinkman tutumba. AOG from Tony para ma-zone out yung members ng Blacklist International at EVOS Esports. Nag-tower lock na to take game 1 away.